Diyos ko, balita. Isang politiko sa Rusya ang gumawa ng pinakamapanganib na bagay sa Moscow. Nagsabi siya ng totoo habang nasa harap ng parlamento. Sinabi ng politiko na hindi mananalo ang Rusya sa Ukraine. Ang paulit-ulit na binabanggit ni Putin na strategic withdrawal ay isang nakakahiya at bigong pagkatalo sa Kiev. Dahil sa pagiging bukas, nahaharap ngayon ang politiko sa kulong dahil sa pagpapahiya sa hukbong sandatahan. Kumalat na ang mensahe niya, kaya nagpapanik na si Putin. Mas pinapalala pa ang sitwasyon dahil hindi rin pro-Ukraine o makakanluran ang politikong ito. Hindi siya laban sa digmaan. Galit siya sa Ukraine at kay Zelensky. Pero kahit ganoon, sa kabila ng kanyang galit, nakikita niyang hindi tama ang mga numero. Walang kakayahan ang Russia na manalo sa Ukraine. Ayon sa kanya, Pakinggan ninyo, itigil agad ang digmaan sa Ukraine. Para agad na matigil ang digmaan sa Ukraine, kailangang magbahagi ng responsibilidad ang mga kinatawan kasama si Pangulong Putin. Para sa kabiguan ng Special Military Operation, particular na sa hindi pagtamo ng mga ipinahayag na layunin ng Special Military Operation sa loob ng 4 na taon, kabilang ang kabiguang mapatalsik ang rehimeng hindi Nazi ni Zelensky, bakit tinatawag na kabiguan ang Special Military Operation? Hindi pa tapos ang digmaan, maaaring tutol ka dahil naniniwala kami na hindi pa natutupad ang mga layunin ng Special Military Operation hanggang ngayon. Prinsipyo, hindi ito posible dahil sa mga sumusunod na dahilan. Mula tag-init 2022, hindi pa natin nagagapi ang Ukraine at naitaas ang watawat ng tagumpay sa gusali ng Rada sa Kiev. Halimbawa, mula Mayo 2022, hindi na laban sa Ukraine lang tayo nakikipaglaban kundi laban na rin sa alyansa ng NATO. Mahigit 80 bansa at organisasyon ang sumusuporta sa Ukraine laban sa Russia. Kaunti lang ang mga bansang sumusuporta sa atin, kayang bilangin sa isang kamay. Alam nyo na kung sino-sino sila. Sa palagay ko, alam ninyong lahat ngayon. bahagi lang ito ng pahayag niya. Bago pakinggan ang iba pa, ipapaliwanag ko muna kung bakit ito mahalaga. Nang sinabi ni Gregory Yurimiev na hindi pa naitaas ng Russia ang bandila ng tagumpay, hindi lang siya nagsasabi ng totoo, kundi kinokontra rin niya ang opisyal na pahayag ni Putin. Kita nyo, ilang taon nang iginigiit ni Putin na hindi natalo ang Russia sa labanan sa Kiev noong 2000. At 22, sabi ni Putin, hindi balak ng Russia na sakupin ang kabisera. Umatras daw sila ng kusa dahil silangang Ukraine lang ang gusto nila. Kasinungalingan ito at mismong si Putin ang nagsabi niyan. May mga leader ng Europa na tumawag at sinabi na hindi pwedeng pumirma ng kasunduan sa kapayapaan ng Ukraine. Isa sa mga kasamahan ko na nabanggit ko na at pinangalanan ang nagsabi na kailangan naming iatras ang tropa mula sa Kiev. Sa prinsipyo, naunawaan namin na maaring niloloko lang nila kami. Ilang dekada na itong nangyayari, iba ang ginagawa nila kaysa sinasabi. Para maiwasan ang pagdanak ng dugo o digmaan. Pumayag kami at noong huling bahagi ng Marso, nagsimula kaming mag-withdraw ng aming mga tropa mula sa mga teritoryong nakapaligid sa Kyiv. Noong Abril 4 natapos namin ang withdrawal na ito. Ang iba sa mga tropa ay pumunta sa Belarus, habang ang iba ay umatras pabalik sa Russia. Ito ang totoo tungkol sa voluntaryong pag-atras na binanggit ni Putin. Ito ang mga tangke ng Russia na naghihintay lang sa labas ng Kiev. Naghihintay ng utos ni Putin. Hindi sila nagreposisyon. Winasak lang at iniwang pinabayaan sa putikan matapos matalo ang mga puwersa ng Russia. Tinawag ni Putin itong estratehikong desisyon. Pero para sa iba, ito ay pagkatalo. Baka iba lang ang tawag nila sa pagkatalo sa wikang Ruso. Ngayon, isang politiko sa Russia ang tinawag ito sa tunay nitong pangalan sa publiko. At hindi lang siya tumigil doon. Tuloy-tuloy niyang ibinunyag ang mga kasinungalingan ni Putin sa publiko ng Russia. Ito ang clip na ayaw makita ni Putin ng marami. Kaya nagkakalat ang Russian bot sa social media para ibaba at ibaon ang mga video ukol dito. Kung maaari, pindutin ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm. Tingnan na natin ang natitirang pahayag. Ang digmaan ay digmaan, Ukraine. Ang bawat digmaan ay laban ng mga ekonomiya.
Ang ekonomiya ng Rusya na bumubuo lamang ng 2% ng pandaigdigang gross domestic product ay hindi kayang talunin ang mga ekonomiya ng mga bansang NATO na bumubuo ng mahigit 50% ng gross domestic product ng mundo. Kaya bang talunin ng Ukraine ang Rusya? Ang pananaw namin, hindi dahil mahina ang sundalo ng Ukraine o puro bayani ang atin, kundi kahit NATO at Estados Unidos ay di kayang talunin ang Rusya sa karaniwang, hybrid o hindi makatuwirang digmaan. Kung matatalo ang Rusya sa karaniwang digmaan, siguradong gagawin nitong nuclear ang labanan. Ilang beses na itong sinabi ni Vladimir Vladimirovich Putin. Alam ng lahat walang panalo sa digmaang nuclear. Kaya kung hindi matalo ng NATO ang Rusya at hindi rin matalo ng Rusya ang NATO, ang pagpapatuloy ng special military operation ay sumisira sa buhay, kapalaran at nagdudulot ng di makatwirang paggastos ng yaman at ari-arian. Dagdag pa, ang patuloy na digmaan ay nagdudulot ng moral na pagkasira sa mga kalahok at buong bansa. Habang nagiging propaganda, ang kamatayan at araw-araw na pagpatay sa daan-daang mamamayan ay nagiging karaniwan na sumisira sa mga universal na pagpapahalagang moral at nagdudulot ng legal na kaguluhan. Hanggang sa pagtigil, bigyan mo lang ako ng 1 minuto pa, tatapusin ko na ang pinakamahalagang bahagi. Sige, pwede mo namang sabihin sa sarili mo ang pinakamahalagang bahagi mamaya. Ayan na. Salamat. Magaling. Sige, Regulasyon Grigory Nikolaevich, salamat eksklusibong pagkaantala. Mahalagang linawin na ang taong ito ay hindi nagbibigay ng moral na dahilan kung bakit mali ang pananakop, kundi praktikal na argumento lang. Sinasabi niya na hindi kakayanin ng ekonomiya ito. Hindi kayang tiisin ang dami ng mga nasasawi at wala talagang kapasidad ang Russia para manalo. Tandaan, ito ay mula sa taong tinatawag na neo-Nazi, ang demokratikong halal na gobyerno ng Ukraine. Galit siya sa Ukraine at mga Ukrainians, pero di nito nababago ang mga numerong ipinapakita niya. Lalo pang lumalala ang mga numero buwan-buwan. Habang tumatagal ang digmaan ni Putin, lalong naghihirap ang Russia. Bumaba ng halos 20% ang kita ng Russia sa langis noong 2025. Mas mahirap pa kaysa 2024, kasama rito ang mas mababang presyo sa global market. Mas malaking dahilan ay tumaas sa mahigit 24 bawat bariles ang diskwentong kailangang ibigay ng Russia para maibenta ang langis nila sa 2025. Halos doble ito kaysa alok ng Russia noong nakaraang 2 taon ng digmaan. Isipin mo ang ibig sabihin nito. Halos binabayaran na ng Russia ang mga bumibili ng langis, pero pabawas pa rin ang mga bansang interesado sa bilis ng pangyayari. Malapit nang hindi makinabang ang Russia sa pagbebenta ng langis. Gayong malaking bahagi ng budget nila ay mula rito. Mas maliit na kita sa langis ay ibig sabihin mas konting pondo para sa militar, mga programa at pagpapatakbo ng digmaan. Hindi lang parusa ang nagpapahirap sa Russia, kundi unti-unti rin nitong sinasakal ang bansa. Pero higit pa sa ekonomiya ang problema. Nahiwalay na ang Russia sa diplomasya at ekonomiya. At may kapalit ito, tulad ng sinabi ni Grigory sa kanyang talumpati. Kakaunti lang ang tunay na kaalyado ng Russia. At pinakamalaki dito ang China. Pero hindi rin eksaktong kaalyado ang pakikitungo ng China sa Russia. Parang naging estado na lang ng China ang Russia. Umaasa sa Beijing para sa kalakalan, teknolohiya, at diplomatikong suporta. At wala nang ibang mapuntahan. Narito si Sarah Payne na mas mahusay magpaliwanag. Pakinggan ninyo. Walang hiya talagang estado ang China kasama dyan. At walang paraan na makalusot sila ngayon. Magandang oportunidad para sa Russia. Mahirap matapos bumagsak ang Soviet Union pero may magandang pagkakataon noon siguro mga taong 2,000 nang tumaas ang presyo ng langis. Sana iyon na ang pagkakataon para ayusin ang legal na sistema upang maging mas maganda para sa maliliit na negosyo na kumita at mapanatili ang kanilang pera at hindi na kailangan ng protection. May mga taong kumukuha ng pera at nagpapabuti ng kalsada. Si Putin ay umangat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng ikalawang digmaang Chechen. Winasak niya ang Chechnya upang mapanatili ito. Hindi ko alam, gets mo? Tapos, siya ang nagpasimula ng digmaan noong 2008 para makuha ang Ossetia at Abkhazia mula sa Georgia. Sikat ito sa Russia, tumaas ang presyo ng langis kaya may perang na ipapamahagi sa mga Ruso at umaangat ang pamumuhay.
Pagkatapos, tumaas ulit ng husto ang presyo ng langis at umabot sa isa pang mataas na antas, mga 240 sa tingin ko. Sumali ang Russia sa digmaan. Akala nila superpower sila. Pagkalipas ng 3 taon, naging junior partner sila ng China, nagbebenta ng murang langis, at bumibili ng elektronikong gawa ng China dahil hindi na kayang gumawa ng sarili. Gusto ni Putin ibalik ang Soviet Union, pero ginawang gasolinahan ng Beijing ang Russia. Ano nangyari sa politikong nagsabi nito? Inaresto si Gregorio at kinasuhan ng pagpapababa ng kredibilidad ng hukbo, gaya ng inaasahan mo. Parang batas ito ni Putin para patahimikin ang nagsasabi ng totoo tungkol sa digmaan. Ilang buwan lang ang nakalipas. Pinag-usapan natin kung paano inaresto ang babae na kumakanta tungkol sa maling digmaan na ito at kinasuhan din siya ng parehong krimen. Sa katunayan, sa Russia, kung tatawagin mo lang itong digmaan imbes na espesyal na operasyong militar, maaari kang kasuhan ng parehong kaso. Pati ang pagsasabi na natatalo ang Russia. Aba, malinaw na paninira sa hukbo at tamang pag-uulat ng mga nasawian. Nako, kulungan agad yan. Para kay Gregorio, ang paglilitis niya ay sa Pebrero 9, mahigit 1 linggo mula ngayon. Nanganganib siyang bawalan sa pampublikong posisyon, makulong at magmulta. Malinaw sa bawat ibang politiko sa Rusya. Manahimik ka, huwag mong sabihin ang alam na ng lahat. Huwag mong ipakita na ang emperador ay walang suot. Pero ganito kasi iyon. Kayang arestuhin ni Putin ang politiko. Pero hindi niya kaya ang katotohanan dahil hindi lang si Gregorio ang nagsasabi nito. Parami ng parami ang mga boses sa loob ng Rusya na nagsasabi ng parehong argumento. Pero gamit ang mas diplomatiko na pananalita. Kung alam mo ang ibig kong sabihin. Maging ang mga pro-digmaang propagandista ng Rusya na sumuporta sa pananakop ng 3 taon ay nagsasabing dapat tapusin agad ito ng Rusya. Pakinggan mo. Kailangan nating itigil ang digmaan. Kailangan nating tapusin ang special military operation sa lalong madaling panahon. Sa isang tagumpay, hindi ko alam kung ano ang itsura ng tagumpay na ito, pero dapat masiyahan ang lahat. May mga hindi masisiyahan at mga makabayang mag-aalarma. Pero ang pangunahing gumagawa ng desisyon at mga sangkot sa SMO, lumaban, kamag-anak na lumalaban, tumulong sa harapan, dapat masiyahan sa tagumpay. May objetibong realidad, kagustuhan at tiyak na legal na pamantayang nakasulat sa papel. Minsan hindi ito nagtutugma at pagkatapos may nangyayari at lahat ay napupunta sa tamang lugar at nagiging maayos. Malinaw na ang Ukraine ay hindi mananatili sa kasalukuyan nitong anyo at ito ay paghihiwalayin at bubuwagin. Bakit natin isusugal ang buhay ng kababayan at kabataang Ukrainian para sa bagay na kusa namang babalik sa atin? Para sa katotohanan ko sa rin na magbabalik ito sa atin. Pagkatapos, mayroon tayong mga chief executive officer ng Rusya, mga negosyanteng Ruso, at maging mga ekonomistang Ruso. Sabi nila, hindi tunay na partnership ang walang limitasyong pakikipag-partner ng Rusya sa China. Sa katunayan, umaabot pa sila sa pagsasabing kailangan ng Rusya ang China. Pero hindi naman talaga kailangan ng China ang Rusya. At dahil doon, unti-unting nauubos ang Rusya. Pakinggan ninyo ito. Pagkatapos magsimula ang digmaan, Pagkatapos magsimula ang special military operation, naging pangunahing kaagapay ng ekonomiya ng Rusya ang China. Totoo, may artikulo tungkol dyan. Pareho kaming bumibili ng drone parts mula sa halos parehong tagagawa. kalapit bansa, mga drone at piyesang binibili namin sa iba't ibang tagagawa. Ganyan talaga ang totoo. Alam ng lahat sa trabahong ito. Ayan, ganyan nga. Nagkukunwari lang silang kaibigan. Ano ba ang punto ko? Hindi naman tungkol sa mga drone ang usapan. Ayon sa Capital Economics, na may eksperto sa wikang Chino at umuusbong na merkado, ang mas malalim na kooperasyon sa pamumuhunan ay hindi naman talaga nangyayari. Pantasyang tinatawag lang nilang pinansyal na kooperasyon. Sabi nila, hindi naman tayo pinapautang kaya hindi na dapat asamin yun. Limitado ito dahil mababa ang demand ng China sa produktong Ruso at may parusa pa mula sa kanluran. Pwede kang malagay sa alanganin. Para sa atin, halos naging nag-iisang mamimili ng ating mga iniluluwas ang People's Republic of China at sila na rin ang tanging tagapag-supply natin. Nakakabili pa rin naman tayo paminsan-minsan, minsan mga makina, minsan kagamitan, minsan mga piyesa, mga parte ng eroplano, kadalasan ganon.
Nakukuha naman natin yon o dati nakakakuha tayo? Di ko alam ang sitwasyon ngayon dahil may mga pagbabagong nangyari nitong huling 6 na buwan. Ang sinasabing walang hangganang pagkakaibigan ng Russia at China, kung gusto nila, pwede nilang itigil. Sa totoo lang, bumababa na ito, kaya ano ang gagawin natin? Isinara na ng European Union ang kanilang merkado sa atin. Kung magkasundo sa kapayapaan ngayon sa tingin ko, aalisin ang mga parusa. Kung aalisin ito ng United States, mapipilitan ding alisin ito ng mga Europeo. Nakuha na ng ibang supplier ang merkado ron. Sa madaling salita, kailangan ng Russia ang tsina, pero hindi kailangan ng tsina ang Russia. Hindi natin sila kailangan. Maaaring nakabuo si Putin ng isang sistema kung saan ang pagsasabi ng totoo ay isang krimen. Pero alam mo, hindi alintana ng katotohanan ang batas ng Russia. Pwedeng manghuli ng tao si Putin, pero hindi niya kayang hulihin ang realidad na mabilis siyang hinahabol. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktang tao o sundalong Ruso. Madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming videos. Nitong nakaraang linggo, 4 naming videos tungkol sa digmaan ang na-demonetize ayon sa YouTube. Ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at tinatangkang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na kailangang pag-usapan ito kaya ginawa namin ang Business Basics. Ang sarili naming plataforma na ginawa mula umpisa at walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng coverage at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi censored at makakuha ng mga bonus na content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwedeng i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future videos namin. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel. Kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.